Oh, birthday now nitong ambassadress ng PLT. Happy birthday. Yan. Happy birthday. Hello mga kaigo. Hello po. Hello kaigo. Hello mga kaigo. Welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower, isa pong registered criminologist. At nagdi-discuss po tayo mga kaigo ng mga topics na related po sa criminology and criminal justice. At maraming salamat po sa ating mga subscribers and viewers sa patuloy na suporta ninyo dito sa munting criminology community natin sa YouTube. Mga kaigo, lalong-lalo na po sa ating mga criminology students. Ang tanong kasi is, bakit hanggang ngayon mabababa pa rin ang mga scores sa mga quizzes at exams mo? Kasi pag palagi pong ganyan na yan nga mabababa mga scores mo, ang pwede pong mangyari at the end of the semester ay pwede ka pong mabagsak dyan po sa subject mo. Ano ang mangyayari pag nabagsak ka? Uulitin mo ulit yung subject na yan. Ano ang mangyayari? Another bayaran na naman. Ano ang mangyayari? Another oras na naman na gugugulin mo para sa subject na yan na hindi mo na-maintain or hindi mo pinasa. Kasi ganito mga kaigo, no? Sa prelim, mabababa pa rin ang mga scores mo, quizzes or exams. Ganon din sa midterm, ganon din sa prelim. Kasi pag pinaabot mo pa yan ng final at ganyan nga ang mga performance mo, you are not doing something para ipasa mo po yun. Baka nga, there is something wrong or pwedeng may mali kang ginagawa or may hindi ka ginagawa. Bakit ganyan po ang mga scores mo mga kaigo? Especially po sa ating mga criminology students. Kaya bibigyan ko po kayo ng apat na maaaring dahilan po mga kaigo kung bakit hanggang ngayon yung mga scores mo sa quizzes and exams is mabababa pa rin. Ang unang-unang mga kaigo ay hindi ka nagbabasa. Very common yan po sa ating mga criminology students, hindi po nagbabasa. Although sa klase nyo po mga kaigo is ine-explain po yan ng instructors ninyo or professors ninyo. Pero it will not end there. Hindi po nagtatapos dyan ang pag-aaral dun sa lesson mo. Kailangan mo po yan basahin ulit at basahin ulit. Hindi po sapat ang unang beses mo binasa at maintindihan mo. Maliban na lang kung talagang matalino ka, magaling ka, di ba? Pero sa mga struggling po na criminology students, hindi po nag-e-end ang pag-aaral ng mga topics ninyo doon sa explanation ng teachers ninyo sa loob ng klase. Kaya kailangan nyo pa rin magbasa. Hindi ba't kasali ang pagbabasa sa pag-aaral? Kaya you need to read your notes and read your notes. Sabi nga ng professor ko nung college is, ang minimum dapat na bilang sa pagbasa ng mga notes ninyo is 7 times. Dapat yan po ang minimum. Kasi nga sabi nila, okay, at naniniwala naman tayo mga kaigo na repetition is the mother of all learning. Kasi pag binasa mo yan ng binasa, matatandaan mo po yan. Gaya po ng kanta. Minsan di ba hindi nyo naman minememorize ang lyrics ng kanta. Pero bakit na-memorize nyo? Kasi paulit-ulit nyo kasing pinapakinggan mga kaigo. Kaya kailangan nyo pa rin magbasa. Minsan kasi tamad yung iba, wala daw oras. Hindi po ako naniniwala na wala kayong oras sa pagbabasa. Meron at meron yan. Kasi nga, wala kayong ibang choice kundi magbasa para maipasa ninyo. Meron bang estudyante na naipasa yung subject na hindi niya binabasa yung notes niya? Ang pangalawa mga kaigo na maaaring dahilan bakit hanggang ngayon mabababa pa ang mga scores mo sa quizzes and exam ay baka po kulang ka ng comprehension. O sa una, kailangan magbasa ka. Baka sabihin mo, Sir, nagbabasa naman ako pero ganun pa rin ang mga scores ko. Bumababa pa rin o mababa pa rin. Baka po ang kulang talaga sa iyo is lack of comprehension. Tignan nyo mga kaigo, ano ang official language natin na ginagamit? Lalo na sa libro natin, sa mga compiled notes na binibigay ng mga teacher, sa board exam, English po yan. So wala tayong ibang option kung hindi intindihin talaga ang English. Kaya ang sinasabi ng comprehension na baka yan nga ang kulang mo mga kaigo is yung naiintindihan mo po, yung binabasa mo. Pag hindi mo naintindihan ang terms, andyan naman yung mga application regarding dictionary, andyan yung mga English na translate sa Filipino. So magtanong,
Okay? Kaya nga, please ask question kung may mga hindi kayo naiintindihan sa mga topics ninyo. Kaya, isa sa mga kulang siguro sa iyo kung bakit ganyan ang scores mo is kulang ka sa comprehension. Yung hindi mo iniintindi or hindi mo naiintindihan yung mga topics mo. Pangatlo mga kaigo, ito. Madalas talaga itong hindi ginagawa ng mga criminology students, no? Okay. Ang pangatlo mga kaigo is hindi po nire-review yung maling sagot. Minsan kasi pag mali, walang ginagawa. Kasi minsan, tingnan niyo ang ginagawa ng mga professors, lalo na sa atin, no? Nagpa-quiz. Yung unang tinanong nung unang quiz, yun pa rin ang tinanong, mali pa rin. Okay? Pangatlong beses, tinanong yung tanong na yun, mali pa rin. Ay, parang agree naman kayo siguro na parang hindi na professor ang parang hindi na nasa professor ang problema. Nasa estudyante kasi mabot pa ng pang-4, pang-5, mali po pa rin. Ano ang nangyari kasi mga kaigo? Hindi mo po nire-review yung maling sagot mo. Ang ibig kong sabihin, pag kasi ni-review mo, mga kaigo, yung mga maling sagot mo ng mga quizzes or exam, para pag tinanong niya yan ulit, alam mo na. Okay? Gaya nga, if we will explain it in another way. O isang gabi, naglalakad ka, nahulog ka sa butas. Maybe sa pangalawa, baka nakalimutan ng meron pa. Pero pag umabot na ng pangatlo, pang-4 na beses na, same location yung butas same yung nilalakar, nahulog ka pa rin ng pang-5, pang-6, may problema talaga sa'yo. Ibig sabihin, you are not wiser sa susunod. Ibig sabihin, hindi ka naging ma-wise sa susunod. So kapag may mali po kayo sa mga quizzes, may mali po kayo sa mga exam, please i-review nyo po yan. Tignan nyo po yung tamang sagot, i-take note nyo siguro para pag tinanong ulit ni professor o teacher, alam nyo na mga kaigo. Yan po ang madalas kulang talaga. Bakit sinasabi kong kulang? Ginagawa ko po yan. Tinanong ko unang beses mali, pangalawang beses mali pa rin, tatlong beses mali pa rin, hanggang pang-4 nga tinanong mo, same question same question, tinanong mo pa rin. Mali pa rin yung nung estudyante. So, there's something talaga sa'yo. Ang pang-4 naman mga kaigo na maaaring ito ang dahilan bakit ka po or bakit ganyan ang mga scores mo sa mga quizzes or exam is hindi mo pa siguro china-challenge ang sarili mo. Ang ibig kong sabihin mga kaigo, ito simplest way to explain this. Merong quiz na 10 items. So 5 ka, hanggang doon ka lang. 5/10 ang score mo, masaya ka na doon. 4/10 ang score mo. Ibig sabihin po, okay? Hindi mo china-challenge ang sarili mo na bakit ka hindi ko itaas itong score ko? Bakit ka hindi ako magbasa para tumaas ang score ko? Ibig sabihin, nagsettle ka na. Nagsettle ka na sa alam mo, nakakayahan mo. Yun na parang ito na yung sinasabi mong limitation mo. Ito na yung sinasabi mo na pinanganak kang hindi naman matalino. Pinanganak kang bobo o kung meron mang ganyan. So ibig sabihin, yung paniniwala sa sarili mo, andun na yun. So instead, challenge yourself. Naniniwala po ako na wala pong estudyanteng bobo at saka matalino. Ang meron lang po is masipag at tamad. So, ibig sabihin, please challenge yourself na improve your potential. There is always growth sa mga taong gusto talagang mag-improve. Okay? Huwag ka pong mag-settle sa 4/10, 3/10. Okay? Kaya mo po yan. Kaya mo yan, sadyang tamad ka lang mga kaigo. Lalong-lalo na sa ating mga criminology students.